Helicopter ng Chinese Navy ang nangharas sa mga taga-BFAR at marine scientists na nagsagawa ng pagsusuri sa Sandy Cay 3 sa West Philippine Sea. Nasugatan pa nga ang ilang Pilipino dahil sa sobrang baba ng lipat ng helicopter. Saksi, si JP Soriano. Napadapa na ang tauhan niya ng BFAR at nagtakip ng muka para masalang ang matinding hangin. Nagsitalsikan na din ang mga durog na koral. Hey! 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 Ang matinding hangin dulot ng delikado at sobrang babang paglipad ng Chinese Navy helicopter na nagtagal ng 10 minuto. Nagdulot ito ng distress sa mga taga-BFAR at mga marine scientists ng University of the Philippines Diliman Institute of Biology na naroon para suriin ang Sandy Cay 3. Ilang Pilipino rin ang nagtamo ng hiwa at galos. Sa kabila nito, nakompleto ng UP Marine Researchers at BFAR ang pagkolekta ng mga sample ng mga coral sa Sandy Cay. Sa inisyal nilang obserbasyon, may indikasyong galing sa ibang lugar ang mga patay na coral na maaaring itinambak doon para sa expansion. Hindi na rin maganda ang lagay ng mga bahura sa lugar at wala ng malalaking isda na indikasyon ng sobra-sobrang pangingisda. I think that the future of these islands will have a significant effect on all the fishers in the West Philippine Sea, up to north or even in the Visayan Sea. Our approach includes not just the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, or even the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. We also take recommendations from the academic, particularly those who are really authority when it comes to science. Ang pangharas sa mga Pinoy sa Sandy Cay nangyari noong Sabado, March 23. Araw kung kailan din binomba ng tubig ng China Coast Guard ang Unaiza May 4 na papunta sanang Ayungin Shoal para sa RORE mission. Ilang sundalong kasama sa misyon ang nasugatan. Ang isa sa kanila, 13 tahi sa ilalim ng mata ang kailangang gawin. Matalas siguro sir, kasi di ko siya naramdaman sir na natamaan ako. 7 tahi naman sa ulo ang ginawa sa isa pa sa tindi ng sugat na kanyang tinamo. Tumilapon ako ma'am sa dingding. Kung wala yung dingding na yon, tumilapon siya sa dagat. Binisita at pinarangalan sila ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Would you say really it aims to harm them talaga, to cause injury? Hindi po natin alam yung objective talaga nung Chinese Coast Guard nung ginawa nila yon. No? But the fact is, malakas yung stream ng tubig na binuga ng kanilang water cannons. Bagamat nawasak ang Unaiza May 4 at may mga nasugatan sa ginawa ng China Coast Guard, sabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, hindi ito pwedeng gamiting basihan para sa isang bagong arbitration case laban sa China. Ang sabi ng tribunal, this is a military activity outside the jurisdiction of the tribunal. Kaya rekomendasyon niya, ilipat na ang pangangasiwa sa ayungin sa Philippine Coast Guard mula sa AFP. Ang gagawin dapat natin ngayon, convert our presence there into a civilian presence. Pag hininto tayo from bringing in materials, construction materials, that's the time we go back to the tribunal. Kapag hinarang pa rin daw ang PCG, pwede nang magsampa ng bagong kaso sa UNCLOS at humingi ng danyos ang Pilipinas sa China. May mga pinag-aaralan ng posibleng ikaso ang Solicitor General pero hindi pa maaaring idetalye. Ang tiyak, sabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, magiging consistent ang Pilipinas sa pagsunod sa international laws. We had messages of support from over 20 countries, governments, who clearly stated the importance of adhering to international law. Ang Chinese Embassy ayaw na munang magkomento sa posibleng paghahain ng kaso sa UNCLOS. Pero giit ng Vice Foreign Minister ng China, hinarang nila ang resupply ships ng Pilipinas dahil may dala umanong construction materials para sa BRP Sierra Madre na taliwas aniya sa pangako umano noon ng Pilipinas.
Ilang beses nang itinanggi ng gobyerno ng Pilipinas na may ganyang kasunduan. Mula rito sa Sandy K2, West Philippine Sea at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.